Salaka tayo sa tubig Wait lang. Uy, medyo ano. Paano to? Baka paano to? Saan tayo? Medyo malakas yung current. Dito ba? That's okay. Walang tao dito pero walang tao. Dito. Wala kasing tao. Walang nag-guide Carabao Island. Marami bang Carabao doon? Marami. Kaya Carabao. Sabi nila, kapag nasa Boracay ka, huwag kang magmadali para ma-enjoy mo ang paligid mo. Kaya ayun, literal na tinanghali kami ng gising. 11 AM na nang kami makarating sa beachfront para mag-avail ng island hopping. Dahil nahuli sa biyahe at wala ng slots para sa joiner tours, napilitan kaming kumuha ng private package na pang 4 hanggang 8 katao. Wala na. Start kami ng 13. Isol ka kaya? Dahil sa limitadong oras, pinili namin ang pinakamaikling ruta. Kaya samahan nyo kami ngayon sa mabilisang biyahe sa Puka Beach, masarap na tanghalian, fish feeding, at magandang Crystal Cove. Welcome sa aming Boracay Express Island episode. Mula dito sa sikat na White Beach ng Station 1, opisyal na nating sisimula ng ating Express Island hopping. Careful. Sige na. Maganda ang panahon at medyo kalmado ang dagat kumpara kahapon nung nag-land tour kami. Kaya siguro ay masusulit namin ito ngayon. Jeron, walang namigo dyan? May hagdanan pala. Akala ko sasampa tayo. May hagdanan naman pala. Mababaw lang yan. Hindi kasi ako marunong lumangoy. I like this now. Langoy kayo para mag-enjoy. Daddy pa hawak nito. Kasi sobra-sobra na yung dala ko. Okay. Sige, una ka daddy. Tapos yung bata. Sige anak. Bawal po yun. Ay baka umalas. Oops. Hawak lang dito, mama. Salamat kuya. Thank you. Required ka na magsuot ng life vest kahit na marunong kang lumangoy. Ito ay para na rin sa proteksyon nyo at pagsunod sa kanilang rules and regulations. Which is maganda para sa mga batang hindi pa marunong lumangoy at sa mga katulad ko na rin. Hehe.
Papunta ka pa lamang sa lokasyon ay ma-enjoy mo na ang iba't ibang tanawin na makikita mo habang tumatawid ang bangka sa dagat. Ma'am, yung ano ma'am, crimson. Yung kulay puti. Crimson. Ito mayaman. Sa ano yan sir, sa kawan ni Alex Dixon. Yung kulay na yan. Carabao Island. Marami bang Carabao doon? Marami. Kaya Carabao Island. Papunta pa lamang ay binubusog na kami ni Kuya sa kwento at impormasyon sa mga isla. Sayang at kulang ang aming oras at hindi namin ito mapupuntahan lahat. Napuntahan na namin ang Puka Beach kahapon sa aming land tour. Pero ito raw, parting ito, ay sa kabilang bahagi ng beach. Hindi kayo mag-twist ng kayak dito ma'am. Kuya. Ano lang? Tingnan lang namin. Mabat na medyo maano yung maraming shells. Maraming shells. Oh, basa pa yan na ito. Bibilihan din ng mga soft drinks, juice. Yan sa dulo. Tapos may mga nagtitinda ng isda. Yan, hanggang dito lang. Tapos yung dun sa unahan, yung pinuntahan natin kahapon na beach. Kasi same lang naman sila. Ito lang yung duluhan. Excuse me. Yung bandang dulo. Medyo maalon dito tapos malalim. Dulo na yon sa unahan. Balik na tayo doon kasi same lang naman siya ng itsura. Medyo maalon dito. Tapos may mga activity din silang inaalok. Pero hindi kami nag-avail kasi ang init. Nagre-reklamo yung na mainit. So, hindi kami nag-avail ng package or ng activity. Pero meron sila dito. Maalon yung dagat. Medyo malalim kumpara mo dun sa White Beach. Matapos ang isang mabilis, ngunit makabuluhang sandali sa natatanging dalampasigan ng Puka Beach, muli kaming naglayag.
Ang aming susunod na hinto ay magdadala sa amin sa mas malalim na bahagi ng Boracay. Hindi upang tignan ang ibabaw nito, kundi ang buhay na nakakubli sa ilalim. May hagdanan pa sir. Yung hindi marunong lumangoy, mag-life jacket lang sawa sa tali. Tali na sa gilid. Yung dalawa lang kasi ako pwede. Ano, bebe? Meron ka namang ano? Yeah, Kita dadas mo na. na lang yung life jacket. Record mo, nandiyan ka lang. Hindi ka naman lumulubog. Nakarating kami sa fish feeding area. Dito, ang katahimikan ng karagatan ay panandaliang mapupukaw sa aming pagbabahagi ng pagkain sa mga likas na naninirahan dito. Kung hindi mo nais na mag-fish feeding, maaari ka ring mag-snorkeling para tignan ang ganda ng ilalim ng dagat. Matapos ang pakikipagtagpo sa mga nilalang sa ilalim ng dagat, muling umugong ang makina ng aming bangka. Tanghaling tapat na, ang tindi ng sikat ng araw ay tila sumasabay sa lumalalim na gutom ng aming grupo. Sa kalagitnaan ng asul na karagatan ng Boracay, may mga nakatagong isla na nagsisilbing hantungan ng mga manlalakbay. Dito kami dinala ng aming kapitan. Isang komunidad sa baybayin na tanyag sa paghahain ng mga sariwang huli sa dagat. Ang pagdaong sa islang ito ay hindi lamang bahagi ng itinerary. Ito ay isang pansamantalang pahinga mula sa alon. About sa pila. Check mo dito sa secretary naman. Dito, ang simpleng tanghalian ay nagiging isang natatanging karanasan. Ang dagat ay tila isang malawak na kalsada na walang hangganan. Dito, ang bawat pag-alon ay naglalapit sa atin sa mga kwentong hindi pa natutuklasan. Sapagkat ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi sa mismong agos ng biyahe. Sa unahan, naghihintay ang Crystal Cove, isang obra maestra ng kalikasan na nililok ng panahon at ng mga alon. Handa na tayong pasukin ang mga tago nitong kuweba at masaksihan ang natatangi nitong ganda. Hindi ba delikado dyan para sa bata, kuya? Hindi naman sir. Hindi naman ma'am. Punta dito. Medyo malayo yung lakad. Mga ano lang mo, mga 15 minutes lang naman lakarin. Pero
consume tayo dito ng 40 minutes, 40 to 50 minutes. 40. Tara. Ganda. 40 to 1 hour. Sasama ka? Okay, buti naman kasi baka maligaw kami. Ganda. Ganda. Ayon sa mga matatandang mangingisda, ang islang ito ay pinaniniwalaan ding tahanan ng mga engkanto dahil sa mga misteryosong tunog sa loob ng mga kuweba nito. Kalaunan tinawag itong Crystal Cove dahil sa mga kumikinang na kristal na stalactite at stalagmite na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Mula sa pagiging kanlungan ng mga mangingisda tuwing may bagyo, ngayon ay handa na nating pasukin ang mga tago nitong ganda at kwento. Noong unang panahon, hindi Crystal Cove ang tawag ng mga katutubo rito. Kilala ito sa pangalang Tigwatian Island. Ayon sa mga matatanda, ipinangalan ito sa mga ligaw na ibong katutubo sa lugar. Ang kanilang huni na tila umaawit ng Tigwatian ang bumasag sa katahimikan ng isla sa loob ng maraming siglo. Dahil sa lokasyon nito, naging kanlungan at pahingahan ito ng mga mangingisda tuwing may malakas na bagyo sa laot. Ngunit, kalakip ng proteksyong ibinibigay ng isla ay ang mga kwento ng hiwaga. Pinaniniwalaan ng mga unang residente na ang mga natural na kuweba rito ay tahanan ng mga engkanto at diwata dahil sa mga kakaibang tunog na naririnig mula sa ilalim ng mga bato. Ang lumang pangalan at ang alamat ay dahan-dahang nagbago nang matuklasan ang tunay na kayamanan sa loob ng mga kuweba nito. Ang mga natural na kristal, stalactites at stalagmites na kumikinang tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Ito ay nagbigay daan sa pangalang Crystal Cove. Mula sa pagiging misteryosong isla ng Tigwatian, ngayon ay isa na itong tanyag na paraiso. Sa aming pagbaba sa unang kuweba ng Crystal Cove, agad kaming sinalubong ng isang tila nagagalit ngunit kamanghamanghang tunog. Ito ang Cave 1. Ang natatanging bahagi ng isla kung saan ang kasaysayan ng kalikasan ay isinusulat araw-araw sa pamamagitan ng lakas ng hampas ng alon. Ang butas nito na direktang nakaduktong sa bukas na laot ay nagsisilbing daanan ng malalakas na agos, dahilan upang bansagan ito ng ilang lokal na manlalakbay bilang Little Tsunami. Kapag high tide o masungit ang panahon, ang kuwebang ito ay nagiging isang bawal na paraiso kung saan ipinagbabawal ang lumangoy dahil sa bagsik ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng bagsik ng mga alon, dito rin matatagpuan ang dahilan kung bakit binago ang pangalan ng islang ito. Ang mga mineral na idinikit ng tubig sa mga pader ay lumilikha ng mga kristal na kumikinang kapag nasisinaga ng araw.
Isang paalala na ang pinakamagagandang obra maestro ng mundo ay madalas isilang sa gitna ng matitinding hampas ng agos. Hawak ka, yung ulo mo, baka mauntog ka. Careful anak ha. Hawak, sige. Matapos nating maranasan ang bagsik ng mga alon sa unang kuweba, dadalhin tayo ng ating mga paa sa mas malalim at mas mahiwagang bahagi ng isla, ang pangalawang cave. Ang Cave 2 ay may mas malalim na kahulugan sa kasaysayan ng sinaunang Tigwatian Island. Noong hindi pa ito dinarayo ng mga turista, ang kuwebang ito ang nagsisilbing pinakaligtas na taguan ng mga katutubo at mangingisda kapag nagwawala ang bagyong Pasipiko. Dahil sa proteksyong ibinibigay ng makapal na tibak na bato at ng tago nitong tunnel, itinuring itong isang saradong kanlungan. Dito rin nagmumula ang mga lumang kwento ng mga lokal tungkol sa mga engkanto ng isla. Ayon sa alamat, ang nakatagong pool na ito ay ang paliguan ng mga diwata tuwing bilog ang buwan dahil sa natural nitong liwanag na nagmumula sa mga kristal na pader. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng takot at hiwaga ay napalitan ng paghanga nang buksan ito bilang bahagi ng Crystal Cove Island Resort. Ito po ma'am. Doon po yung exit sa kabila. Bababa kami dito. Bababa. Sige. Sabay na. Sige. Yung exit sa kabila, sabi ni Kuya ha. Bebe, gitna ka. Medyo ano. Ingat, bebe, ha? Sumunod ka sa akin. Sige, go. Dahan-dahan. Ay, lalakad sa ano, tubig, bebe. Lalakad sa tubig. Yan guys, lalakad tayo sa tubig Wait lang. Uy, medyo ano. Ano to? Ay, medyo ano. Baka paano to? Saan tayo? Medyo malakas yung current. Dito ba? Babasa tayo, wala tayong choice. Doon tayo sa cave, ha?
Dun sa cave, walang tao dito pero walang tao. Dito, wala kasing tao, walang mag-guide eh. Sabi ni Kuya, meron daw tao dapat dito. Pero akala ko doon. Medyo delikado doon kasi malakas yung current. Dito na lang tayo. Pwede, tara. Mababasa talaga tayo kasi dito talaga ang daan. Sige, baba. Oh, hawak dito, hawak. Tara. Dito ba daanan, Kuya? Palabas? Ah, dito pala. Akala ko dun sa kabila. Uy! Tara na. Medyo delikado dun eh. Malakas ang current, kaya dito. Sige, akyat. Dahan-dahan ha. Sige, akyat. Maligo siya man. Oo, magsiswimming daw siya. Ito na ba yung end? Hiningal ako. Ang Crystal Cove ay hindi lamang simpleng pasyalan. Ito ay isang buhay na saksi kung paano nagtatagpo ang natural na sining ng kalikasan at ang mga kwento ng ating mga ninuno. Mula sa pagiging kanlungan ng mga mangingisda sa gitna ng unos, hanggang sa mga alamat ng diwata sa ilalim ng bilog na buwan, ang bawat patak ng tubig dito ay may dalang kasaysayan. Habang lumalayo ang aming bangka, alam naming maiiwan ang hiwaga sa loob ng mga batong ito. Naghihintay sa susunod na manlalakbay na muling rirespeto at hahanga sa taglay nitong yaman. Kung gusto niyo ring maranasan ang naranasan namin ngayon, maaari kayong kumuha ng mga tour package mula doon sa Station 1 sa may bandang duluhan. Maaari kayong pumili ng mga package kung saan kasya sa inyong budget. Pero, lagi niyong tandaan, nakalimitan sa mga island hopping tours ay hindi pa kasama ang mismong environmental at entrance fee, kagaya sa Crystal Cove na magbabayad ka pa ng 300 pesos bawat isa at ang mga bata naman ay may mga discount depende ito sa kanilang tangkad. Libre ang mga batang mas mababa sa 3 feet habang may 50% discount naman para sa mga may taas na 3 hanggang 4 feet. Para naman sa fish feeding, nagbayad tayo kila Kuya ng 65 pesos or 75 pesos ata, nakalimutan ko na kung magkano, para doon sa bread na inihahagis doon sa may dagat para kainin ng mga maliliit na isda. At pwede nyo rin kontakin si Kuya Jomar sa kanyang cellphone number kung ayaw nyo dumiretso sa may island hopping tours at pwedeng kayong makipag-negotiate sa kanya diretso para makatulong na rin diretso sa kanila. Jomar, cellphone number 0985-4061-065. Maraming salamat sa panonood. Sana'y nagustuhan nyo ang aming episode for today. Please like, comment, and subscribe. Ito ang inyong Nanay Lakad. Hanggang sa muli.